To the point. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan Lakbay Katoliko. Muli ito nagbabalik si Lingkod Brad Eugene Capo, Defensor Katoliko. Sa pagkakataong ito, sa gabing ito, sikan rebatal natin ito sa sinasabi ni Mr. Alvin Sanchez na mali ang Katoliko dahil mayroon tayong Happy Sunday. Gaano kaya katotoo ito? Straight to the point. Magbigay muna tayo ng komento sa isang mangangaral ng Seventh-day Adventist Church na nagsasabing mali ang katuruan ng simbahang Katolika dahil sa mayroon tayong tinatawag na Happy Sunday. Tignan natin ito kung bakit tayo nagbigkas. So, mayroon tayong greetings na Happy Sunday. Muli, manalangin muna tayo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Straight to the point. At iriribat lang natin to sinasabi ni Mr. Alvin Sanchez. Nag-live siya within 12 minutes. Bayaran mong na si Alvin. Within 12 minutes, nag-live siya. Sinasabi niya, tawag nito, mali ang katawagang Happy Sunday. Sa mga nag-follow sa ating live, pagpasensyahan na muna, nag-rosaryo pa kami. At nadili yung yung galing kami sa barbiran. Supposedly, kanina nag-live na sana ako. Kaso, walang nangyaring live dahil nag-rosaryo pa kami. At after na lang siguro sa rosaryo ako mag-live at ito. Oras 57 minutos na makalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi sa ating lahat, mga nanonood. Mayroong isang sabadista na nakipagdebate sa akin. Patutunayan niya na ang relihiyon ay bagsak, hindi makakapagligtas. Ang nangyari, natalo sa debate, dinesisyonan sa moderator ni Leomar Balasabas. Naghamon na naman ang debate ulit. Gusto sigurong bumawi. Straight to the point. Since hindi ko na lang pinansin sa social media, ay nag-chat sa akin ito si Mr. Adonis. Lalaban ka ba? Doon tayo sa platform ni Rasa. Tingnan natin yung magaling ka ba talaga. Natalo ka na nga. Ano ka ba? Or gusto mo mag-English tayo doon para malaman mo talaga kung ano yung nego sa English. Nako. Straight to the point. Nahihirapan ka mag-Tagalog, mag-English ka. Straight to the point. Ano bang nangyari sa inyo? Huwag kayong pretend, mga sabadista. Anyway, ito, si Mr. Alvin Sanchez, kung natandaan nyo, meron siyang live na sinabi niya na kasinungalingan ang tinuro ng simbahang Katolika dahil ang Happy Sunday ay wala po sa Biblia. Straight to the point. Gaano man katotoo yung sinasabi niya. Sa tanang buhay ko, ito lang po yung tawag nito, debatista kuno, lagay na natin to ng yung kuno. Dahil in the first place, hindi nga ito marunong sa larangan ng debate. Ito si Mr. Alvin Sanchez. Hindi ito marunong magdidebate. Sabi pa niya, hindi ako marunong sa debate, sharing lang. Yan nga, yung mayroon kaming debate na udlot nito. Ito ring taong ito, siya po itong nagdadamit pare. Straight to the point. Hindi naman pare. Ano bang nangyari ni Mr. Alvin? Nagdadamit pare, hindi naman pare. Diba ito yung deception ng demonyo na magkakatawang sabi pa, isang tupa, yung pala lobo. So, ito yung nagbasag ng imahe ni Mama Mary. Nangingi pa ng tawa doon sa social media, iyak na wala namang luha.
Aray, nako. Umiyak na walang luha. Ang nangyari, gusto pa niyang magbasag ulit. Walang nangyaring totoong public sorry mo. Isang kaplastikan yun. Straight to the point. Reklamo niya, ay yung mga Catholic defender, yung mga kaparian, nagkakamali tayo. Sabi niya, dahil po sa katawagan nating Happy Sunday. Ano ba itong Happy Sunday, by the way? Ang Happy Sunday po, ito po yung greetings natin sa ating mga kapatid na Katoliko. O, kahit nga sa sa mga hindi Katoliko, wag mag-greet tayo. Happy Sunday ngayon. Sunday pa ngayon. Kasi wala pa namang alas 12, hindi naman tayo kagaya sa mga Hudyo na sunset to sunset yung kanilang counting. Now, kung sunset to sunset yung kanilang counting, kaninang alas 6, Lunes na. Now, ito, sa atin, pag aabot tayo ng 12 ng hating gabi, saka na tayo mag-Monday, no? Ang nangyari niya, sabi niya, mali kayong mga Katoliko dahil yung katawagan ninyong Happy Sunday. Yung katawagan ninyong Happy Sunday, wala po sa Biblia yan. Ang tanong, kung mali ang simbahang Katolika dahil po may Happy Sunday tayo, saan mababasa sa Biblia ang term Happy Sabbath? Straight to the point. Kaya ba, nakausap ko ito si Brejando, sabi niya, kami doon, nag-greet kami ng Happy Sabbath, hindi nga makasagot itong yung pastor nila, saan mababasa sa Biblia ang term Happy Sabbath? Ibig ba kayo sabihin, mali din ang Happy Sabbath ninyo? Dahil wala sa Biblia? Kailan nagiging happy ang mga Sabat? Kasi, walang kwenta yung kwan, yung katawagan ninyong Happy Sabat, wala namang kwenta-kwenta yun. Magandang gabi kay Brother Bilward Yopakot, bakay totohanin itong ni Padre Darwin, no, na papuntahin niya ako ng Bohol. Baka siguro sa susunod na buwan, di ko alam, ano. Yan ito na yung sinasabi sa Bisaya, sa liglang iglaom. Di ba sige, puta ka dayon, anak. Now anyway, walang mababasa sa Biblia na ang term Happy Sabbath. Wala ring letra por letra sa Biblia na Happy Sunday. Hindi naman tayo hindi naman tayo nagmamayabang. Ika nga ni Bacalaris nung pastor ng Seventh Adventist, yung talak na talak doon sa kanyang programang Magtanong Ka Pastor, in Bisayan, Pangutan na Pastor, ang sabi niya, tabla tayo dahil piniho tayong walang mababasa. Sige, ngayon, anong kadahilanan ninyong magtawag kayo ng Happy Sabbath? Porkit ba pinapatay nyo yung Panginoong Jesucristo sa araw ng Sabado, kaya nag-happy kayo? Kahit close sa Biblia, wala kayong mababasa. Nangyari na lang itong pastor di umano nila, nag-aaral daw ng theology, itong nakalaban ko with regards sa topic Holy Eucharist. Debate tayo, patutunayan ko yan sa Biblia. Maglatag ka ng sitas. Natkon sunod buwan, kaya nga ano niya sa natkon. Sabi pa ni Padre, na isang linggo daw ako dyan. Maya naman ako. Isang linggo, ano bang kwan? Now, itong Happy Sunday, Brad, saan sa Biblia to? Piho tayo, walang mababasa, di ba? There is no passage of the Bible or verses of the Bible with regards about the term Happy Sunday. But bakit tayong mga Katoliko ay tinatawag natin ito Happy Sunday? Ito yung Biblia, ang King James Version na may logong Sabadista. Ito. New King James Version na may logo po Seventh-day Adventist. Naghahamo na naman tong debate itong mga Sabadista. Hindi nakamove on sa mga nangyari. Oy! Move on na kayo. Straight to the point. Psalm chapter 118 verse 24. Ano ang banggit sa Biblia? This is the day that the Lord has made. Itong araw na ito ginawa ng Panginoon.
we will rejoice and be glad in it. Question, anong araw ito na kailangan nating mag-rejoice at kailangan nating mag-glad in it? Anong araw ito? Papupunta tayo sa Sabado. Hindi pasadong Sabado dito. Atras natin dito sa 22 o 21. I will praise you for you have answered me and have become my salvation. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Di ba ito si Kristo ito? Kaya itutuloy natin to sa verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Kaya tayo nagsasabing Happy Sunday dahil itong araw na ito ay kailangan nating mag-rejoice, mag-glad, dahil si Kristo ay nabuhay maguli sa araw na Sunday. Hindi sa araw na Sabado si Kristo ay nabuhay. That is why we have to say Happy Sunday. Bakit ba nasabi natin Happy Sunday? Si Kristo nabuhay siya sa araw ng Sunday. And that is why sa tuwing ginugunita natin mga Katoliko, itong Easter Sunday, lahat ng mga simbahang Katolika, magsasabi din niya sa kapwa Katoliko, Happy Easter Sunday everyone. Ngayon, yung sinasabi ninyong Happy Sabbath, anong verse sa Biblia yan? At kahit mayroon ba tayong passage sa Biblia, basahin natin at i-conclude natin na pwede mag-Happy Sunday nito dahil ganito ganyan. Sabat, yung nasa Exodo 28 hanggang 11, wala naman problema yon. May Sabat naman ng Katoliko. Pero iba nga lang Sabat namin. Sunday, kayo Saturday. Umaawat kayo, sa tawag nito? Ungupya kayo ng Sabat ng mga Hudyo. Straight, to the point. Hindi naman kayo mga Hudyo. Iba, malaking katawa-tawa yung ginagawa ninyo. That's why. Now, another passage of the Bible. Anong binanggit ni Propeta Isaiah? Yan basahin natin tong sulat ni Propeta Isaiah. Ayong ginamit nating Biblia, ito po The Message Bible. Si Mr. Alvin Sanchez, hindi niya kabisado lahat ng mga bersyon sa Biblia. Proud pa nga siyang gumagamit ng bersyong Katoliko. Kasi sabi niya, yung Katoliko, nagsasabi daw ng totoo yung bersyon namin. Yung bersyon natin, ito. Katoliko bersyon ito. Meron akong protestante dito. Katoliko bersyon. Kasi sabi niya, yung mga Bibliang Katoliko, nagsasabi ng totoo. Ito. Straight to the point. Basahin natin itong The Message Bible. Catholic Ecumenical Edition. Meron ba itong Meron bang tawag nito? Meron bang mga version? Meron bang version si Mr. Alvin Sanchez regarding about sa mga ganitong version? Kung wala kang version ng ganito, manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang So ito, basahin natin to. Dali lang. Magandang gabi kaya Brother Wilson Baha at sa iyong pamilya. Magandang gabi po. Basahin natin tong Isaiah chapter 22 verse 1 hanggang 2. Ano ang binanggit sa Biblia? Ayan Wake up, wake up. Prophecy po ito ni Propeta Isaiah. Wake up, pull on your boots. Zion, dress up in your Sunday best. Kita nyo? Jerusalem, holy city. Bakit nagiging holy city ito? Dahil po, dito po, sa sinabi ni Propeta Isaiah, sa giging holy yung Jerusalem, dahil dyan, ang mga banal na nagawa ni Kristo, yung kanya libingan, nandun. Lahat, yung kung saan siya pinako, nandun. Kung tignan natin yung tignan natin yung mga nakatayo doon, simbahang Katolika, hindi Seventh Adventist. Now, Happy Sunday. Sunday best. Kaya nga Happy Sunday. Itong sinabi ninyo na mali, ibig bagay sabihin, walang mababasa Happy Sabbath, mali rin.
O, paano nagiging happy? Paano nagiging happy itong Sabat nyo? Kayo lang naman nagsasabing happy dahil in the first place, kung tignan natin yung senaryo sa Biblia, ang mga Hudyo tagumpay na napatay nila si Kristo sa araw pa ng Sabado, nakahimlay doon sa ilalim ng libingan. Kaya nagiging happy kayo. Oh, ha? Pagdating na Sunday, nung nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, walang happy sa inyo, nalulungkot kayo. In the first place, bakit kayo nalulungkot? Normal, hindi nyo tanggap na si Kristo ay nabuhay maguli. Ha? Resurrected from the dead. Hindi nyo tanggap yan. That is why. Nakita nyo yung senaryo sa Biblia? No, wala ha. There is no passage of the Bible. Piho tayong walang mababasa. But mapapatunayan talaga kung bakit tayo tawag nito, mag-happy Sunday. Minsan nga, hindi ko alam itong tao ito, nadidespirado na yung utak. Dahil nagwawasak ng imahe ni Mama Mary, di ko alam kung nasisiraan na ba ito ng ba ito, ano. Pagpasensyahan na muna ha, pag tayo bumabanat ay sintro talaga ito. Straight to the point. Ito, magbasa tayo, ebidensya. Yan o. Itong, alam mo, minsan ko lang ito binasa. Meron akong passage na nababasa dito. Tapos wala. Oh. Magbasa tayo. Yan o. CLC, Bible Companion. Discover the content. Understand the truth. Apply the message. Ayan. Ano bang binanggit sa librong ito? Mr. Alvin Sanchez, kaya makinig ka ha. O ito. Sinabi, Sunday, have a good day. Ito yung unang mababasa natin. Sunday, have a good day. Moving, yung titulo nito, moving on as a Christian. Sunday, have a good day. Ano ito? Yung mga title lang yung babasahin natin, yung mga content, mabubukasan tayo pagbabasahin natin ito. Una, made for humanity. Pangalawa, Jesus, the Lord of Sabbath. Pangatlo, the Lord's Day. Pang-apat, the day of rest. Hindi nila tanggap ito. Ha? Hindi nila tanggap ito. Hindi tayo nagmamayabang ha. Meron tayong binasa. Unlike atong yung mga ibang mga ngaral ng Sabadista na kawawa naman. Kung sila ay mangaral, nag-present, wala pang ebidensya. Nakita nyo si Daig. Balak pa niya tayong lulukuhin doon sa kanyang source di umano ng Catholic. Regarding about kung kailan daw natin ina-adapt yung Hail Mary. Kung babasahin natin yung Biblia, normal na magiging happy Sunday tayo dahil si Kristo ay nabuhay sa araw ng linggo. And that is why may mga senaryo sa Biblia na si Kristo ay nabuhay sa araw ng linggo dahil kasi nabuhay siya sa araw ng linggo, di ba? Sunday. Sinamba siya ng mga apostolis niya. Magbasa tayo ng Biblia kasi sabi ng magbasa daw tayo ng Biblia. Of course, walang problema. O, Biblia pala hawak mo. Yung hamon mo. Marami akong version sa Biblia, oh. Doon sa likod. Sunday Keeper author niyan. Wala akong pakialam. Kung Sunday Keeper ang author, kung sino yung author. Kaya nga, tingnan natin ito may Sabbath Keeper author ako. Ayan, basahin natin tong libro ng Seventh-day Adventist. Ito. Sulat po ito ni Mark E. Pinley. Itong si Mark E. Pinley po, isang TV evangelist at iwan ko, pastor ba ito ng sa Seventh Adventist. Hindi basta-basta itong si Mark E. Pinley libro mismo ng Sabadista, The Almost Forgotten Day. Yung titulo. Sige. Bilwardio Pakot, may gani ni graduate sa TISDA, sigapo, ahani ni graduate. Gusto mo? Hanapan mo ko ng TISDA? Nag-training kami ng TISDA. In situ. Electrical. Nagiging electrician kami, TISDA in situ. Gusto mo magpa-wiring ka?
Sabi ka lang sa akin, dahil lalagyan ko yung bahay mo. 10 breaker. Gusto mo, tisda? Ano pa, housekeeping? 2 tisdang natapos ko, housekeeping ha. Grabe experience ko doon sa housekeeping. Yung may mga sinaniban sa loob ng dorm namin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iba kasi lumutang na yung babae. Grabe ha. Gusto mo? College, 4 na taon ako. Education ini, kaya in terms of grammatically speaking, hindi mo ko maluloko. Ano pang gusto mo? Gusto mo malaman? Reserve Philippine Army ini. Yung nagsabi sa akin na wala ka namang ambag sa bayan. Antayin mo na lang maghirap buong mundo para maambag naman kami mga ROTC. Mga Reserve Philippine Army. Oy, magbasa tayo ha. Sige. Itong question and answer about Sabat. Basahin mo meron. Hindi naman ugali sa simbahang Katolika na letra po letra ang basahin. Kung naghahanap ka sa Biblia, kaya nga dinidiscuss ko na sa'yo, piho tayong wala sa Biblia, yung Happy Sabbath nyo wala rin. Magbigay ka nga ng sita sa Biblia na may term Happy Sabbath. Saan yan? Ito ha. Basahin natin question number 1. Does the New Testament teach that the disciple worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that the disciple and the early church keep the first day of the week holy in honor the resurrection of Christ. Period. The Bible teaches clearly. So, ibig sabihin, Happy Sunday. Kasi, ginawa nilang honor. You know what is honor means? Itong nagmamayabang Tisda lang pala hinanap. Si Mr. Alvin Sanchez, ano ba tisda natapos niya? Yung tisda kung paano magwasak ng imahe ni Mother Mary? Straight to the point. Yung ba natapos niya? Or yung housekeeping ba natapos niya na kumuha ng mga uniforming pare at sinuot at nagpa-picture? Yan ba? Gusto sana sumikat pero maling diskarte. Straight to the point. Diba? Gusto sana. Hindi mo naunawaan ang binasa mo. As lalong hindi mo naunawaan. Dahil pag naunawaan mo yung binasa ko, nagkatoliko ka na. Ano naman kasi, sarado yung mga utak nyo. Kahit anong gagawin natin sa pagbasa, ganon pa rin kayo. Lumiliko kayo. Ay gusto nyo, yung sa inyo. Sige, saan sa Biblia Happy Sunday? Meron akong binasa na mga passage sa Biblia nagsasabi talaga tumpak sa Happy Sunday. Kayo? Saan sa Biblia yung Happy Sabbath nyo? Meron ba kayong sita sa Biblia na nagsasabi Happy Sabbath? Mismo isang kitiking wala kayo. Sige. Pagtutuos tayo. Salmo 118. Anong banggit doon? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Anong araw yon? Na dapat kailangan nating mag-rejoice? Anong araw yon? What is your answer with regards about that? See? Hindi nyo nga alam. Dahil lang, kasi yung prinsipyo ninyo, pag hindi ninyo alam, tinuturuan siguro kayo kung paano sagutin ang mga bagay na hindi nyo alam. Pag silence yung Biblia, silence kayo. Diba? Sige. Silence naman kaya ang Biblia, sabi nyo. Diba? Sabi ni Pastor Bacalaris, pastor nyo, hindi ako magpapastor nun. Dahil unang-una, hindi naman niya ako tupa. At hindi ko rin siya pastor. Sabi ni Mr. Bacalaris, silence ang Biblia, silence din tayo. Kapag dinagdagan ninyo ang Biblia, nasa sa inyo ang problema. Ibig bagay sabihin, nasa sa inyo din ang problema dahil dinagdagan nyo ng Biblia. Yung pagbanggit yung Happy Sunday, nung pagbanggit ninyo na Happy Sabbath, wala yun. Ibig ba sabihin, nagkakamali din kayo? Ay, mali naman kayo lahat. Wala naman tama sa inyo. Yung bang, kawawa naman pala, naniniwala pala ito sila na si Kristo Diyos. Problema lang,
kapag sila na yung magde-deliver ng topic with regards about si Kristo Diyos, nahihirapan. Muntik nang matalo doon sa Iglesia ni Kristo. Yung kay Joey Ventilacion na debate, muntik nang matalo. Mero happy Sabbath declared by them. Oy, si Bradio Timio Ruans Villahermosa. Gandang gabi. Hindi alam sa writer ng Salmo ang Sunday. Hindi nga alam, sabi niya. Dahil yung alibay mo, yan na lang. Dahil ikaw mismo hindi mo alam. Bigyan mo ko ng anong araw yan? Yung Salmo 18, 118. Yung Psalms chapter 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Anong araw yon? Sabi nyo, walang nakasulat, kaya hindi natin dagdagan. Yung happy Sabbath nyo, di ba walang nakasulat? Bakit nyo dinagdagan? Kung saan-saan, kung ano-ano na lang pandar nyo. Alam ba ninyo, itong si Juan, siya, nakipagdebate ito sa akin regards about topic Holy Eucharist. Ang ginamit niya, ang Biblia, yung kay Jimmy Swaggart, pasalamat ka, wala ko nun. Maghanap ako nun, ang King James Version na Jimmy Swaggart. May binanggit si Jimmy Swaggart nun. Mayroon akong kopya nun. Na-save ko. Nanghingi ako ng screenshot niya, babasahin ko muna yung mismong sulat ni Jimmy Swaggart. Sinabi niya, ay proud siyang ginamit niya yung version na yun. Proud siyang gumagamit sa version ni Jimmy Swaggart. Tignan natin to. Meron akong kopya nakuha itong tawag nito, yung King James Version ni Jimmy Swaggart, yung The Expository Bible. Yun ba yun? Meron akong nakuha na isang kopya galing sa isang kasamahan nating Katoliko, si Brad, sino ba yung isang nagpasa sa akin dito? Brad ni Harda ba yun? Previous. Tingnan ko ito kung ito ba yun. Dito. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Ito magbasa tayo verse 2. Upon the first day of the week, Sunday which replaced the Jewish Sabbath of Saturday. Pinaniwalaan mo ba ito? Or ang ginamit mo lang passage ni Jimmy Swaggart yung pabor lang sa'yo? Diba, sabi ng pastor nyo, kapag ang Biblia ay hindi nagingay, huwag kayong magingay. Bakit nagingay kayo doon sa happy Sabbath nyo? Wala naman yan sa Biblia. Kapag happy Sunday man gani mo, Katoliko, sige og yawit. Sani? Ang boylohi, ang bagag. Sino ba itong si Alvin? Mas mabuti pang pumasok ka na lang. Wag na lang itong ibang mga sabadista na siya, nagkakasawa naman itong mga mukha nila. Sige na lang, pasok na pasok dito. Yung iba naman, para ma-challenge tayo. Ikaw, Mr. Alvin, Ilvin, kano-ano mo si Alvin Sanchez, pagkapareho kayo ng Alvin. Sige, pasok ka. Tignan natin kung hanggang saan yung mo. Huwag kang talak na talak doon sa comment section. Pumasok ka para magkaalaman tayo. Total, gusto nyo topic to, Sabat, diba? Paborito nyo ito. Kung ano yung caption natin dito, halimbawa, nag-caption tayo ng mga yung Iglesia ni Cristo ba yung caption ko? Pumasok ito si Bulawan, Sabat yung inopen niya. Naghamon ng debate, Sabat yung topic. Nakakasawa na yan. Paghanap ka ng ibang topic na hindi nakakasawa namang i-discuss yung Sabat ninyo. Sabat, hindi pa rin kayo nakamove on with regards about Sabat. Straight to the point. Yeah? Please naman, move on na naman kayo nyo sa nyo. Marami naman tayong pwedeng pag-uusapan. Bakit napunta kayo sa Sabat? Kasi ang Sabat, diyan po sila, master. Kung hindi Sabat,
baboy. Nakinig, nanood ba kayo sa sharing namin kagabi? Ni Julito Daig. Si Julito Daig po, isa po siyang mangangaral ng Seventh Adventist. Yung pumasok daw sa live ni Mr. Algesino, yung pumasok sa live ni Algesino, dinideny niya yung kanyang Seventh Adventist. Imbis na SDA yung isasagot niya, ay sinagot na lang niya na Iglesia sa Diyos. Ano ba naman dito? Straight to the point. Parang pinalabas na tinago niya yung Seventh-day Adventist. Dahil kapag bad shot siya doon sa kay Argesino, hindi naman siya i-kick out sa Sabadista. Style nyo bulok. Straight to the point. Style nyo bulok. Habang nag-uusap kami with regards about Hail Mary kagabi, napunta siya sa utos ng Diyos. Sabi ko, Sabat na naman tungan-tungan natin dito. Tingnan mo, tumawa tuloy siya na hilaw na tawa. Straight to the point. Hilaw na tawa. Dalawa yung argumento nila. Kumbaga, kung babasahan mo ng Biblia ang klaro ng mababasa, ay wala sa Greek. Basahin mo Greek. Wala nga kayong original na manuscript. Pagkatapos pag Greek pa kayo. Sige, pagpalagay na lang natin, marunong kayong mag-Greek, marunong kayong mag-translate sa Grego. Question, do you have an original manuscript about Grego? Sige, pagpalagay na lang natin, marunong din kayo magsulat ng Grego. Marunong kayo mag-translate ng Grego. Question, do you have an authorization na galing sa mga Bible scholar na kayo po'y autorisadong magasalin ng Biblia ng Grego? O magbasa ng Biblia ng Grego? Hindi ako nagmamayabang wala akong alam doon sa Grego, but meron tayong konting kalaman yan. Dahil po, yung mga yung mga root word, halimbawa, galing ito sa mga Greek term, di ba? Alam natin yan. Pero pagka tayo po yung magbasa ng Grego, wala natin alam nun. Pagka tayo po ay mag-translate na galing sa Grego, wala na tayo nun. Pero wala naman tayong credibility with regards about that one. Sila, nagmamayabang. Ay, marunong ako ba? Ay, dito yun sa kahit pa marunong kayong mag-translate, kahit pa marunong kayong magbasa ng Grego, wala akong pakialam sa inyo. Question, meron ba kayo authorized galing ng Bible scholar na kayo po ay halimbawa itong si Brother Duin, yung sa Apologist Catholic natin, di ba? Siya po ay may authorization yan. Sila yung mga marunong talaga. Hindi yung iba, marunong, wala namang authorization. See? Nakabasa man lang ng isang passage sa Biblia. Ano nangyari? Yung iba nga, pastor na. Ginawa ng liman. Kaya yung iba nila, talak-talak na doon sa social media para naman mapansin. Ay, alam ko na yung style nyo. Yung style nyo, hindi na yan, hindi na yan uso sa amin. Hindi na kami baguhan sa mga ganyang klaseng style. See? Diba? Sige. Total, alam ba ninyo? Di ba marami kayong mga doktrina? Do you have 28 fundamentals belief? Do you have Seventh-day Adventist belief? Do you have a book of Alpha and Omega? Hawak ko ito. Do you have Desire of Ages? Meron pa kayong The Great Hope? Lahat, may mga magazine pa kayo. Bakit hindi ninyo yan tinuturo sa inyong mga membro? Alam ba ninyo, lagi nilang kinokontent sa live nila, yung mga pare kasinungalingan. Yung content ni Alvin Sanchez. Yung mga ribultong Katoliko Diyos-Diyosan. Mag-content ka kayo ng pananampalataya ninyo? Ako, meron akong YouTube channel Yung YouTube channel ko, Lakbay Katoliko, mabot na siya ng 1,000 subscriber, 1,006 ata yun. Nagtataka na lang ako na mayroong nag-unsubscribe sa akin, 17. So, hindi na siya umabot ng 1K. Sabi ko, itong mga nag-unsubscribe, alam na hindi ito Katolikong tunay. Dahil kapag ikaw ay Katoliko, mananatili kang mag-subscribe sa mga Katolikong usapin. Hindi ito Katoliko. Ngayon, umabot na siya ng 1,000
221. Kanina lang, tinignan ko siya kanina, 1,900. Ano? 1,091. So, mayroong nag-unsubscribe pa rin. Ewan ko, hindi Katoliko yung nag-unsubscribe. Eh di God bless na lang sa inyo. Hindi naman ako namimilit sa inyo. Yung gusto ko talaga sa YouTube channel ko, yung mga totoong tao. Yung mga nag-unsubscribe, hindi yan totoo sila. Mga kwan yan. Wala na akong pakialam doon sa mga taong hindi open-minded. Ika nga ni Reverend Father Darwin Gitcano, I don't need sa mga taong hindi open-minded. Hindi naman tayo naghahabol sa mga taong hindi open-minded. Dahil wala naman talaga silang open-minded. Hindi sila open-minded. Judaism na naging Seventh Adventist. Ay, magbasa tayo ni Kwan. Yung komento at may isang nag-comment sa atin dito. Pumasok ka dito, Mr. Alvin. O Ilvin. Inahamon ko rin itong si Mr. Alvin Sanchez. Saan na ba yung debate nating naudlot? Yung about sa disdyosan. At hindi mo itinuloy. Tapos na nga yung COVID. Wala pa rin tayong natuloy yung debate. Baka may 70 Adventist na gustong pumalit to sa disdyosan. Yeah. Amo kinahanglan og daghan ang requirements. Sa Katoliko, pasok ka sa pagkapari. Hindi ko magkitiking yung pastor nyo sa mga paring Katoliko in the first place. Una, pag authorization yung, sabi nyo, kasi mahirap daw yung requirements pagka-pastor bago ka magiging pastor. Uy, wag nyong ipagmamayabang yung mga pastor nyo dahil unang-una, walang authorization galing sa Diyos. At galing mismo sa simbahan at tatag ng ating Panginoong Jesucristo, walang authorization na hindi pa kasama. Samantalang yung kaparian natin, may mga authorization yan galing ng simbahan, tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sila po ang mga tawag nito, yung mga pari po ni Jesucristo. Hindi mga pastor. Now, ito nagmamayabang ito. Sabi niya, yung mga pastor daw, kailangan daw ng theologian. Yung mga pari namin, bago sila mag-undergo ng theology, mag-undergo pa yan ng 5 years course of philosophy. Alam ko yan dahil mismo ako, seminaryan ako, 1 taon. Pag ikaw po ay nag-aral ng college sa labas, o pagkatapos mong nag-graduate ng college, at balak mong mag-decide na magpari ka, mag-aaral ka ng 2 years, sa philosophy ka pa. Pero, ang tawag sa'yo, hindi philosophy. Hindi, philosopher na yung yung sa mga kursong na philosophy. Ang tawag sa'yo, pre-theo. 2 taon mo yung pag-aralan dun. Sa loob, kasama mo yung mga classmate ko dati, nagiging pare na. So, 2 taon mo yung pag-aralan doon sa tawag nito sa seminaryo. So, hindi basta-basta pag pumasok ka sa seminaryo dahil una, ganito yan bigyan ko kayo ng tips hindi basta-basta itong magpare. Akala nyo ba mas yung pastor 4 na taon siguro nagiging pastor na. See? 4 na taon kontra sa ating mga kaparian, minsan may 15 years pa nga nag-aral, minsan may 12 years. Kaya nga, may mga ibang pari talaga na maliban na lang kay Reverend Father Darwin Gitcano dahil si Reverend Father Darwin Gitcano, mag-engage talaga ng debate yan. Doon pa nga minsan, mangaral pa nga yan in public. Unlike sa aming mga ibang kaparian, na hindi interesado sa debate dahil ano ba naman? Sabi pa ni late Reverend yung Monsignor namin dati, si isang Muslim siguro yata yon, nagiging pare na may dugong Muslim talaga. Sabi niya, bakit natin lalabanan ng debate? Kasi mayroong ministro naghamon ng debate sa Iglesia Katolika. Si Father pa yung hinamon. Sinabi ni Father, tatalunin mo muna yung mga defender namin bago ka sumasalan sa pare. At saka mag-aral ka muna. Hindi kami papatol sa mga tao na ano ba yung kalaman nyo? Di ba? Sa Visayan term,
Di mi musukol ani mga tao. Sa unsa ra na inyong kahibalo kaysa amo. Di ba yung ganon? Ano ba yung nalalaman ninyo kaysa sa amin? Kasi para tayong bata na pumapatol sa mga taong kulang ang kaalaman kontra sa mga pare na 12 years pa nga yung iba nag-aral. Ay ito ha, mayroong mga seminaryan na mag-ikot, manganbas yan. So yung mga seminaryan, kadalasan manganbas, dahil sa mga philosophy, mga mag-aaral ka ng seminary. So pasok sa loob ng paaralan yan. Manganbas, ganito yung buhay na seminaryo, ganito kami, ganyan, ganyan. So ikaw na will talaga mo, gusto mong magpare, kung naibalaan nga si FD nga daily man mangilabdanon sa lay reliyon, pero ikaw ambot nga lang si FD. Pero nagalit sa akin, no? Isang si Prince Reyes. Kaya man na lang yan. So, kapag ikaw po ay gusto mong magpare o naakit ka sa mga invitation na magiging pare ka, halimbawa ako, naakit ako sa pagiging seminaryo dati, pero hindi nga lang kinaya. Isang taon akong nag-aral ng seminaryo dahil gusto kong magpare talaga. So, hindi kinaya, lumabas na lang, pinalabas. Kasi, ganito yan pag ikaw lumabas, tinutulungan mo yung sarili mo. Pag sila yung nagpapalabas yung mga formators, yung mga, tawag nito, mga prefect discipline, kung sino yung mga pare na asa doon sa loob ng seminaryo, naawa din sila sa sarili mo. Dahil alam nila na hindi mo kaya, palalabasin ka na lang nila. Pag hindi mo rin kaya, ikaw na mismo mag-decide na lumabas ka na lang. So ito, sila yung nagpapalabas sa akin, nakita talaga na hindi kaya. Una, magdi ka ng exam. O, halimbawa, nasa diary ko yung mga result ng exam ko. Magdi ka ng exam. At pagkatapos mong mag-exam, kung papasa ka sa kanilang first examination, mayroon akong question and answer dito sa seminaryo. Pag nakapasa ka sa kanilang sa unang salang ng examination, padadalan ka kaagad ng letters yan. Within 2 months to 3 months. Hindi pa mga Disyembre mo matanggap yung letters. Padadalan ka ng sulat. Ikaw po ay nakapasa sa una naming pagsusubok, sa una naming pagsasanay, sa una naming exam. Meron ako example dito. Isang letter yan. Magdala ka ng mga gamit, magdala ka ng mga sarili mong gamit, personal gamit, mga lahat-lahat. Kasi meron tayong pangalawang exam. Punta ka doon sa seminaryo, sa kadalasan nun, dati sa namin is February. 2 araw. So, yun yung second exam mo na yung mismong pare na yung magpa-exam sa inyo. Dati, yung pinakauna, yung mga seminaryan lang yung mag-check sa mga papers ninyo. Dahil yung exam, doon, halimbawa, ang schedule sa unang exam is, halimbawa, bukas or sa Saturday. So, sa Saturday, punta kayo doon sa parokya dahil doon sa parokya mag-answer kayo doon. Yung mga watcher niyo, yung mga nag-supervise sa inyo, yung mga seminaryan, kukunin nila. Sila din yung mag-check sa mga papers niyo kung pasado ba kayo, hindi. So, halimbawa, may mga seminaryan na nagustuhan ka, ay gusto natin itong ipapasa dahil gusto nating makasama sa atin to dahil sa atin ito. Ating parokya ito bilong. So, ipapasa ka nila. Ipipirpik ka kung pirpik ka. So, ngayon, pagbabasahan din yung result mo. Ayaw nga naman kasi ipasa ka na, puro naman mali yung mga sagot mo. So, padadala ka ng note. Pangalawang exam, yun talaga mga pare na yung magpapa-exam sa'yo. Interview ka, why are you become, bakit ka gusto mo maging pare? So, magbigay ka ng mga mabigat na dahilan bakit mo gustong magpare. Huwag kang magpare ko dahil gusto ko talagang mag-serve ng Panginoon. Yung mga pare po, marami silang mga psychology, mga tanong na kung ano-ano lang itatanong doon sa mga seminaryan. Mag-serve ka ng Panginoon? Paano yan? Pwede ka namang mag-serve ng Panginoon kahit hindi ka pare. Anong mga mabigat na dahilan na gusto ka naming tanggapin sa seminaryo? Meron pa yan, IQ test. Mag-exam pa kayo, ilang item yun. IQ test talaga. Pag ikaw po'y pumasa nun, kasi kung ano yung mga activity, kung ano yung mga gawain sa seminaryo, jamming ka talaga doon sa loob ng seminaryo. Jamming ka. Kung nag-morning prayer sila, ano mo yung sarili mo na ikaw talaga yung seminaryo na.
kapag ikaw po hindi nakapasa sa seminaryo, at least man lamang na-experience mo kung ano yung buhay seminaryo. Halimbawa, kung nakapasa ka, pinadalan ka na ng sulat, ay, nakapasa ka sa pangalawang exam. Congratulations, ikaw po ay mag-aral ng seminaryo. Pagbutihin mo. Mag-start kayo. Ako nga, nakapasa din ako sa exam sa tawag nito, enumerator sa DSWD. So kami yung tinitrain kami na mag-sinso sa pamamahay kung saan kami idestino. So kaya nga, in terms of bakit ang mga bata binyaga ng simbahang katolika na wala naman yung kamalay-malay, na binanggit dito sa Biblia, ang King James Version, entire household, bininyagan po ni San Pablo. Pag sinabi nating entire household, hindi na po tayo ignorante. Hindi ako ignorante dahil nag-undergo kami ng 1 week seminar. Naiwan pa nga yung kumot ko doon sa dorm, doon sa hotel kung saan kami pinatulog. Matagal na yon, 2015 pa yon. So, pag entire household, kasali na yung mga maliliit na bata. Walang walang exemption na, uy, wag mong isali yan. So, iniwan ko yung pagiging enumerator ko kasi pag tinuloy ko yon, mag-start kami ng trabaho sa June. Paano yan? Na klase na namin sa seminaryo, mag-start na kami ng klase. So, instead of work, 22,000 masiguro yung buwan na yon, iniwan ko yan dahil pumasok ako sa seminaryo. Ngayon, nung nag-aaral ako ng seminaryo, doon na nagsimula yung struggle. Kasi mahirap pag-aral. Mga libro ang kakapal. Kami, prettiyo na kami doon sa loob na seminaryo. Kasi 2 taon na sana yung kulang ko para magiging theology na ako. Yung classmate ko na si Father Andalahaw, na nagiging pari na. Kami yung 2 talagang batch na ako, education siya rin, education na tapos. Ngayon, hindi ko na kinaya. Pagkatapos ng isang taon, first semester, second semester, mayroong evaluation yan. Lahat kayo, iisa-isahin kayo sa loob ng kwarto na isang pari. Doon kayo tanungin, how's your seminary life? Entire 1 year. Pads, ako ganito kasi pads na, nag-adjust pa ako. Meron yung mga mata ng mga pari, nag-adjust ka. Meron record dito na ikaw po'y laging umiinom. Lagi pong nandoon sa barhouse pag tuwing Sunday outing. Hindi mo ginamit sa proper time yung Sunday outing mo. So, paano ito? Di ba? Alam ng mga pari yan, dahil maraming mata yung mga pari. O labas ka, dahil hindi ka pwede sa pari. Dahil ito yung attitude mo, hindi ka nagbabago. Binigyan na kita ng tsansa, wala kang pagbabago, so palalabasin kita. Dahil ikaw po, kung ikaw ay magiging pari, mahirap na. Baka gawin mo ito sa mga parokyano mo. Pagka ikaw po'y nakatapos sa 2 taon or sa 5 taon sa philosophy na pag-aaral mo, dadalhin kayo sa isang retreat house. I think mga 1 linggo kayo doon. Doon kayo. Gagawa kayo ng mga reflection sa buhay nyo. In Bisayan, pamalandong. Kung gusto nyo bang mag-proceed ng pagkapari o hanggang philosophy lang kayo. Kung gusto nyo mag-proceed ng pari, mag-exam kayo ulit ng theology examination. Kung makapasa kayo. Diyan sa theology examination, grabe, yung screening doon. Lahat ng mga pamilya mo i-screen yun. Kung broken family ba kayo, bawal doon sa yung status ng yung mga magulang mo. So, kapag ikaw po ay nakapasa sa theology, 5 taon na naman. So, philosophy 5 taon, theology 5 taon, 10 taon. Bakit ko sinasabing umabot sila ng 15 years, 12 years? Kasi mayroon po mga seminaryan na hindi tuloy-tuloy yung kanilang pagiging seminaryo. Sa panong paraan?
O sila po ay ni Regency ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, balik ka agad sa seminaryo. So, anong gagawin po kung ikaw 3 taon? Kailangan naman maglakwatsa ka, maglakwatsa. So, magtrabaho ka. Minsan nga, ang iba nagtuturo. May iba, si Father Brax, matagal nagtuturo sa seminaryo at saka sa St. Vincent College. Nagiging pare ka agad, no? Di ba? Kung magpatuloy lang. So, ayan. Hindi po basta-basta pare. Akala nyo ba? Madali lang yung magpare. Hindi kagaya ng mga pastor. Nagbasa lang ng Biblia ng 10 araw. Pagkabukas, pastor na. Straight to the point. Nagmamayabang. Nag-aral kami ng Grigo. So what? Anong pakialam ko sa inyo kung nag-aral kayo ng Grigo? Brad, marunong ako mag-translate ng Grigo. So what? Anong pakialam ko kung marunong ka mag-translate ng Grigo? Question. Meron ba kayong authorization galing sa mga Bible scholar na kayo po ay autorisadong mag-translate ng original na Biblia? Mismo nga, original na translation, yung pinaka manuscript. Wala kayo. So, ano ito? Di ba malaking kuhan ito? Yung, iwan ko. O, inyo yan. Yeah. Yan. Tandaan ninyo. Hindi basta-basta ang magiging pare, ano? Yung mga bishop namin, nag-aaralan siya bago magiging bishop. Minsan nga doon sa Roma, di ba yung mga cardinals namin, hindi yan basta-basta. Kaya in terms of sa mga ganyang klaseng usapin, Grego, Hebrew, alam nila yun. Kayo, 4 na taon ko no, wala pang authorize, ay kawawa. Straight to the point. Oras, 47 minutos na, magalipas ang alas 9 ng gabi. Oy, si Juan, meron dito si Samuel D. Magandang gabi po sa inyo, sister. Sister o Brad, magandang gabi. Kaya Juan, Delpin, basahin natin ito. Magandang gabi po sa inyo, Brad. Larawan ni Maria, larawan ng hugis tao, hindi ba to? Hindi na natin ito papansinin si Victor Magaliano. Lagi naman itong nabutata sa atin pag pumasok. Gandang gabi kay Brad Arts at saka si Delpin Panorabago. Gandang gabi po sa inyo. So, yan ang ay sinasabi ko. Hindi po basta-basta magiging pare dahil alam ko yan. Dahil ako mismo, nagiging seminaryo ako dati. Sa taon. Kaya pag sinabi niyo, bakit yung mga pare niyo nang ririp? Bakit yung mga pare niyo hindi man lang gumawa ng katinuan? Oops! Hindi na po kami ignorante sa mga ganong klaseng bagay dahil ako mismo, seminaryan ako dati. Alam ko yan. Sa seminaryo po kasi kapag ikaw po'y gumawa ng kasamaan, palalabasin ka talaga nun. Hindi mo maituloy yung pagiging seminaryo mo. Dahil bawal sa loob ng seminaryo na gumawa ka ng kalukuhan sa isang semester. Dahil ayaw na mga formators at sa kadukay sa mga prefect discipline. Na nagiging pari ka, yung ugali mo mas masahol pa sa aso. Bawal yan. Halimbawa, yung mga mata ng mga formators nyo, hindi mo alam sa labas ng seminary compound, marami palang mga asit ang mga pari mo. Ikaw po'y nakipaglaklakan ng alak doon. Ay, sa bagay, hindi naman alam ni Father ito dahil Sunday outing, laklak ka ng laklak, walang katapusan. Sabagay, pag uwi ko sa seminaryo, hindi mahalata ni Father to. Hindi mo alam, yung nilaklakan mo ng alak, may kontak pala doon sa pare. Father, yung seminaryan mo dito, uminom sa tindahan ko. Re-record ni Father yan doon. Hindi ka naman direktang ipapatawag sa loob ng dorm. Sa loob ng compound kung saan ka interviewin, hindi. So, sa susunod, bigla ka na lang habang nagkaklase or sa mga free time siguro, bigla kang ipatawag ni Father sa loob mismo ng kanyang
dorm, may opisina siya sa loob ng kanyang office. At interviewin ka doon. Saan ka sa araw na yaon? Pads, nandun ako sa Pads. Ano naman akong ginagawa? May nag-text sa akin, nakipag-inuman ka daw sa mga barkada mo sa labas. Warning! Kapag inuulit mo pa yan, ay palalabasin ka talaga. Ganyan po kahigpit ang buhay seminaryo. Kung istrikto man yung formators, nag-aaway lang kayo sa loob, kung muntikan na kayong nagkasuntukan, minsan ba may mga pare, sige magsuntukan kayo, ilabas yung mga galit nyo, suntukan kayo, o pagkatapos ng suntukan nyo, sabihan kayo ng pare, kunin yung mga gamit nyo, magsiuwi na kayo sa parokya nyo, dahil ayaw namin tatanggapin yung mga seminaryo may itong ulo. Ayan, may mga seminaryo na lumalabas talaga na wala sa oras. May mga formators kasi na sobrang higpit. Dahil in the first place, yung mga pare, sila yung, kasi bawal naman talaga sa simbahan Katoliko na may mga paring pasaway. Ika nga, pag ikaw yung nagiging pare na pasaway ka. Question, Brad, kung bawal sa Katoliko yung mga paring pasaway, bakit mayroong mga paring nahuhuli? Bakit may mga paring naireklamo? Bakit may mga paring gumawa ng kasamaan? Hindi yan, hindi naman pananagutan ni Kristo at hindi si Kristo ang mananagot kung bakit pinili niya si Judas. Kung bakit gumawa si Judas ng kasamaan. 1.36 billion na tayo. Kung nga 12 pa lang may Judas na. Ano pa kaya't ngayon? Bakit ito mga pare natin na sabi natin na nalulong sila sa bisyo, nalulong sa mga temptation. Sila po'y nagkaroon ng temptation at nagawa nila yung mga temptation. Although temptation is not a sin, hindi po kasalanan yung temptation. Magiging kasalanan lang yan kapag ikaw po ay magdo in action with regards about temptation. Halimbawa, nakita mo itong babaeng ubod ng ganda, nakapantit na kabra lang, naliligo do sa sa swimming pool. Tas ikaw po ay siyempre temptation na 'yon, di ba? O naakit ka, o gumawa ka ng kababalaga do sa babae, that is asin. Hindi yung kung wala ka pang action, temptation lang. May mga pare na gumawa ng ganun. Bakit? Yung mga demonyo. Tinutokso yung mga kaparian natin dahil alam ng mga demonyo sa Diyos ito. So gusto ng demonyo, ilalayo natin to sa Diyos. Kung tingin ng demonyo na ikaw po'y pinakamalapit ni Lord, magmi-meeting yan sila kung paano kanila kunin. Kung hindi man sa santong dasalan ng mga demonyo, dahil wala naman dasalan yan, doon ka sa santong paspasan. Pero nag-imbento og ngalan nga na magkakaparian Darwin. Yan ebidensya. Maglatag ka na ebidensya. So, wag na lang natin pag-usapan yung mga ganong klase eksena. Balik tayo kay Mr. Alvin Sanchez. Itong si Mr. Alvin Sanchez kasi, kung natatandaan nyo lang, siya po itong nagwasak ng mga imahe ni Mother Mary. Nagmi-meeting yung mga demonyo kung paano kunin yung mga tauhan ng Diyos. Ito si Father Tarpulano, malapit ito sa Diyos. Tutuksoin natin to. Tignan natin kung hindi ba ito malalayo sa Diyos. So, paano tuksoin ng demonyo itong mga pare natin? Alam ng demonyo kung saan ang weakness ng mga kaparian, di ba? Since wala itong asawa, bigyan ko ito ng babae. Kaya nga, yung mga babae minsan, dumadaan sa harap ng mga kaparian natin, nakasiksi. Sino bang hindi maagit? Brad, kami nga, sa aming simbahan, sa Batista, wala naman. Siyempre, sino pa mang demonyong tumukso sa inyo na nandun na kayo sa manunukso, di ba? Nanamos manintalay. Astilan. Deleted video niya. Link. Ipasa mo yung link. Tingnan ko yan. Wag kang mas mabuti pa, pumasok ka na lang. Si Rapi Kabusog. So, wala. Pag silence yung Biblia, sabi nila, silence tayo.
ngayon, silence naman ang Biblia with regards sa itong Happy Sabbath. Asa ba itong Happy Sabbath nyo? Di ba yung mga Happy Sabbath sa mga Hudyo lang yun na termino? Dahil sila po ay nagtitipon sa araw ng Sabado, sa sinagoga mismo kayo, wala nga kayong sinagoga. Ha? Wala kayong sinagoga. O ngayon, normal sa mga Hudyo, magsabi sila, Shabbat Shalom. O ikaw, hindi ka naman Hudyo, bakit ka nagsasabat? Mas malapit pa sa Biblia, yung Happy Sunday, may binanggit dito eh. Sunday best, kaya nga Happy Sunday. Saan sa Biblia? Saturday best. Sige, maglatag ka na ebidensya. Yung Happy Sabbath mo, anong sitas? Ha? Diba, mayroon kayong pinagmamayabang ninyo? Theologian si Pastor Brad. Sige. Mayroon ba kayong authorization galing sa mga theology mismo? Yung mga Brad, marunong kaming magsali ng Grigo. Marunong yan. Authorization na mayroon kayong authorized na pwede kayong magsali ng Grigo. Di ba? Wala. Kung wala kayong authorization, in short, manahimik na lang kayo. Ha? In short, manahimik na lang kayo. Straight to the point. Dahil wala naman talaga kayong authorization. 56 minutes makalipas sa alas 9 ng gabi. Straight to the point. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating live at sa mga nag-follow sa atin, magandang gabi. Yung isa si Ayaw Call, pangalan pa lang fake na. Picture pa lang fake na. Ibig sabihin, mahilig talaga kayo sa mga fake account. Dahil pag bad shot palagi yung mga nyo, sa bagay, fake account naman kayo. Ha? No? Fake account kayo, di ba? Story. Tigil-tigilan nyo ngayong paggawa ng fake account. O minsan, meron na, nag-block na naman sa akin, no? May binak ako. Wala na akong pakialam sa inyo. Ha? I don't need your simpatiya. Yung uulitin ko, ika nga ni Reverend Father Darwin Gitgano na hindi kami interesado sa mga taong hindi open-minded. So kahit nga pagpapaluin natin ng libo-libong Biblia, pag hindi open-minded, wala yan. So anong katapat nun? According to Mother Mary, pray the Holy Rosary for the conversion of sinners. Straight to the point. Wala natin sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito yung lingkod Brad Eugene Gapoy magsasabi sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig sa ating live bukas ulit sa ating Visayan section. Magandang gabi. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.